teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Church bells ringing, people smiling everywhere, sharing happiness and joy in every way. To the children of God, to all the children of God, living in this world full of love. Christmas, Christmas, Christmas is in our hearts. Jesus, Jesus, Jesus Christ, the gift of God. Every minute, every hour of today, thinking of a special gift, I pray to the children of God, to all the children of God, surely would come along the way. Christmas, Christmas, Christmas is in our hearts. Jesus, Jesus, Jesus Christ, the gift of God. Let there be peace on earth, have mercy and grace rule within. For Jesus Christ, the gift of God. Let there be peace on earth, have mercy and grace from within. For Jesus Christ, the gift of God. Christmas, Christmas, Christmas is in our hearts. Jesus, Jesus, Jesus Christ, the gift of God. Jesus Christ, the gift of God. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus. Ayan, maraming salamat kay Doc sa napakalamig na awitin. Oh, yung Jesus Christ is the gift of God. Ang si Brother Enol ang nag-compose and interpreted by our very own Doc Mon. Kamusta ba? Andyan yung si Mami, si Daddy, di ba? Dumating. Nandyan na sila, Sister Hello, Trini. hello, hello. At magkikita-kita. Amen. Hallelujah. Sige, let's pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory to God. Lord, again, good morning po. At salamat po, Lord, sa kahapon na kayo ang nanguna, nagbantay at lahat ng aming nagawa for your glory. At ngayon, itong umagang ito, Lord, ang mamumutawi sa aming labi, papuri parangal po sa inyo at maging kalakasan, edification of the body of believers. May the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord, our rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Kamusta naman po kayo, mga kapatid? At least, alive in Christ. Mukhang alive na alive. Hallelujah. Karamihan kasi ngayon sa mga tao, alive na alive pa. Bakit? Kasi paparating na ang Pasko. Ah, Madami pang pera. ano? Madami pa daw pera kasi alive na alive. Kaya mas marami pang kakatanggap lang yata ng mga bonus no? Wala pa. Hindi, meron na sa iba. Meron na. Talaga ba? Ang mga senior citizen ba meron na?
Ah, galing. Kailan dumating? Uy, may Uy. bonus ka pala. Oo, talaga. Ba't ako Oo. sinasabi mo si Minister Ernie meron na? Saan si Lahat tayo. Butch? Yung kay Queen Nandeng, Butch. Oo, thank you, Oo. Lord, no? Kaya, alive in Christ. Tanungin natin sila after Christmas, kamusta naman kayo? Sasabihin. Sabi, ganap at ubus na. Eh, Oo. Tayo din nga alive pa rin eh. Speaking of alive na alive, yung mga nagpapa-schedule po ng share a home, ay magsabi na po kayo kasi medyo baka hindi na available yung inyong yung ating ang tawag sa atin share home sa worldwide, ano ang tawag doon? caroling. Caroling, Oo, caroling. Caroling, oo. Ano ba yung carols? Hindi, yan ata yung songs na, ano nga ba? Na sa Christmas o patungkol sa hymn na religious. Ano? Yes. Carols mean songs? Yung hymn. Oo, hymn na tignan nyo. Kaya, songs or hymns para sa mga... A religious Yun. folk song or popular hymn. Particularly one associated with Christmas daw. Yan. So, Carols, dito Christmas sa Pilipinas, pagka... Kailan ba nagsisimula ang caroling? song. September. September. Basta ber. Yan Basta ay- ber, lumalabas na si Jose Marichan. Oo. Palatandaan na malapit na Pasko kaya nagka-caroling. Palatandaan? Pwede ba? Pwede, Symbol. pwede. Ito, meron akong trivia. Trivia ba? yung Trivia. sige. May premyo. Kayo ang magko-closing prayer. Hindi, So, mga symbol, papalapit na ang Pasko. Halimbawa yung ano ang Tagalog ng Christmas lanterns? May mga Tagalog. parol na nakasindi. Mga parol. Parol? Parol. Christmas lanterns? Oo. Oh. Ano ba dapat? Hindi, alam niyo ba yung Mas kung parol. Kasi Christmas eh. O nga naman. Meron bang parol na hindi pang Christmas? O wala na. Parol lang. Saan nag-originate ang parol? Oo, sa Pampanga. Binangonan, Pampanga. Noong 1909. Oo. Bilanggo. Sabi Oo. ni Sister Tess sa bilangguan. Sino may dapat. sabi? Sister Tess. O, pareho rin kami nang iniisip. Oh, napardon na si Brother Minister Erd. Hindi, matutuwa kayo. Ang parol, ang origin niyan sa Pilipinas. Oo, nung pumunta rito yung Spaniards ng 15th century, doon nabuo yung salitang parol. Farol. Oo. Espanyol pala ang parol. Oo. Oo. Ano Hindi, ngayon totoo ang yun. Tagalog ng parol? Hindi Istala? Hindi, matutuwa kayo. Pag ni-research nyo, yung Christmas lanterns, 15th century, dala-dala dito ng Spain sa Pilipinas. Oo, kaya nagkaroon tayo ng parol. Baka po kayo, may alam kayong ibang Tagalog ng Christmas lantern. May kanta tayo dyan eh. May mga parol na nakasindi. May parol na... May second voice pa yan. Naalala niyo si Marlon ba yan? Si Marlon? Sige nga. Oo! Ba't hindi na natin naaawit dyan? No? Sige nga, parang sabay-sabay nga. May mga parol. Ready? May parol na... Uy, ang ganda nung blending. Parang isa ano pa, na isa sila, pa, isa parang pa, isa ano pa. na, bihasa na. Oo nga yung Eh, sige, Joseph. Sisters of Faith Ready? Oh, 1, 2, 3.
Hindi, parang tumaas ata yung pangalawa. Walang soprano, kaya hindi mo narinig yung gusto mo eh. Sino ba yon? Si sister, sino yung Estela ba yon? Yung Estela? Oo, nung araw, oo nga, Parol, oo. Ano naman, So, tama, 15th century. Dito, yung parol, biro mo sa Pilipinas pala, 15th century, parol. Oo. Nami-miss ko yung Sino yung coordinator natin na nagregalo ng pinakamalaking parol? Uy, nanalo uli si Arnold. Ilang tama ka na ngayon? Tama Hindi. ka. Very good. Mapalatandain pala siya. Akala ko nakakalimut. Brother Lito. Ay, hindi. Hindi Si naman. Arnold, natatandaan niya yung mga bagay na hindi niya dapat tandaan. Pero yung mga dapat niya tandaan, nakakalimutan niya. Hindi, naalala ko, laki-laki nung parol natin dyan. No? Ito pa, isa. Unahan. Sino yung pamilya na gumawa ng nativity? Meron yung lagi nandiyan sa garden. Sino gumawa nun? Hindi nyo nakuha. Nocum family. Nocum. Okay. Kasi walang nakakuha nun, ha? Kasi yung pagka nababanggit mo yung parating na yung Pasko, parang nai-ignite yung spirit of Christmas. Yung Christmas tree. Saan nagsimula ang Christmas tree? Sa Baguio daw. Sabi ni brother natin, yung Christmas tree, nagsimula yan sa family tree. Sabi ni Louie. Pero meron symbolism yon, symbol ng new life kasi yung evergreen nung kapanahunan na yon. Siyempre yung culturally, traditionally speaking, pagka kasi winter malamig, tas pagka nakakita sila ng mga green, parang bagong buhay. Kaya sa Germany, meron sila nung anong century, 9 or 10th century, dala-dala nila yun sa mga bahay nila. At yun ay parang hospitality. Sa Pilipino, pagka may Christmas tree, ano ang sinisimbol niyan? Christmas. Sige, masyadong broad yung aking meron akong na-research. Sa ibang bansa pala, yung mga Pilipino, sa iba't ibang bansa, yung Christmas tree sa kanila ay home. Yung nami-miss pala nila yung atin dito. Kasi tayo, pagka magpapasko, so sa kanila, pag tinanong mo sila, ano symbolism ng Christmas tree sa inyo, yung mga nasa ibang bansa? Kaya pala pagka Christmas, marami palang umuuwi. Namimiss din nila yung puto bongbong. Ano ba yon? Yung bibingka. Oo, tayo rin. Namimiss natin yung tradition and culturally speaking, yung nai-ignite, di ba? Si brother dito, ginawa niya yung pinakamalaking parol. Diyan natin nilagay sa pader. Naalala niyo. Ito pa isa. Sino nanalo nung meron tayong parang spirit ng Christmas na ipoportray mo, ide-dress up mo? Alex Kaabay, tama? Yes. Ano yung kanyang suot? Kahon na gift na merong ilaw. Yun ba? Ang dami. Matatandaan niyo ba yun? Bakit? Parang ganon. Jacket nga. Oo. Hindi, sa Lunes na meron kang hoodie. Yan, mga kapatid. Meron na lang po tayong 16 days before Christmas. 2, 14, 2 weeks and 2 days na lang. Pasko na, mga kapatid. Thank you, Lord, yan. Okay, bago po tayo magpatuloy, meron pong ginawang awitin para sa atin ang LSS. Ito yung spirit ng Christmas Yes. kasi saan nagmula yung caroling sa Bible?
Uy, very good. Dalawa na. Tama niya, dalawa. Luke 2:10. Very good. Bang, galing ni Arnold, ah. Hindi nga. May tama ka. Hindi. Nung isinilang si Jesus Christ, yung angel, sabi, Glory to God in the highest. Yan yung tinuro ni Pastor Rapi kahapon. Peace on earth and goodwill to all men. Ay, Grabe pala yung awitin na... Panoorin muna natin. Yung ito na yung ginawa pangatlo. ng, Ito na yung pangatlong ano. Sabihin ko sana Life in the Spirit Seminar. ng Lower South Sisters. Malamig ang simoy ng hangin, maganda ang mga bituin. Ito'y nagniningning, ito'y nagbabadya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Malamig ang simoy ng hangin, maganda ang mga bituin. Ito'y nagniningning, ito'y nagbabadya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Pasalamatan, pasalamatan si Jesus. Pasalamatan natin si Jesus. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin siya. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin siya. Malamig ang simoy ng hangin, maganda ang mga bituin. Ito'y nagniningning, ito'y nagbabadya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Malamig ang simoy ng hangin, maganda ang mga bituin. Ito'y nagniningning, ito'y nagbabadya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Pasalamatan, pasalamatan si Jesus. Pasalamatan natin si Jesus. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin siya. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin siya. Ayan, nag-effort sila. Pumunta pa sila ng ibang bansa para i-shoot yun, mga kapatid. Oo, kaya maraming salamat sa Life in the Spirit Seminar. Ano ba ibig sabihin ng LSS? Lower South Sisters. Hinihintay ko yung senyoritas din. Oo, no? Para mag-record din, ano? Oo, thank you, Lord. Talaga yung igniting the spirit of Christmas. Ayan. Para man po sa ating memory verse of the week, Hebrews 8:10. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind and write them on their hearts. And I will be their God and they shall be my people. Sa Tagalog,
Ito ang aking tipang gagawin. Ito ang tipang aking gagawin sa sambayanan ni Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Isang Amen. verse lang din ulit yan. Yan ang ating memory verse of the week. Amen. Thank you, Lord. At may kinalaman naman yan sa ating pag-aaralan sa araw na ito. Magandang umaga nga po pala sa lahat ng mga kapatiran natin from abroad. Kagaya ni Sister Tilet Hanulino na nasa Chicago, si Sister Bell Rose na nasa New Zealand. Anong oras ba sa New Zealand ngayon? Madaling araw din ba? Sila Dave, sila nasa New Zealand din ba? Kasi anak ni Sister Sa Cecil. Canada. Canada naman. Si Canada. Dave yun at saka si David. Mean. Hindi, si David. Hindi, si Dave naman at si Mean. Taga-Kalo. Oo. Ah, Oo. Nasa New Zealand din sila. Tsaka Sister Joanne Joan. Vizcara, Alamag. Oh, ang dami na nila doon. Oo, nandoon na sila. At sa mga kapatiran po natin sa ibang bansa, Sister Vicky, buongiorno. Sister Vicky. At sa mga kapatiran po natin dito sa Pilipinas. Oo, ang dami na nasa iba't ibang dako ng daigdig. Oo, madami. Kasi, Mamimiss nila yung may mga parol na nakasindi. hindi, pero kahit papano, di ba, dahil sa kakapanood nila ng GMJ, nakikita nila kung ano nangyayari sa kanilang bansang sinilangan. Oo. Baka May mamaya- spirit of Philippine Christmas na napapanood nila dito sa abroad. Ayan, thank you, Lord. Kayo po ba ay, yung ating topic ngayong, mga susunod na araw, yung pong, alam niyo ba yung awiting, What Can I Give You This Christmas? Hindi, paano ba yan? What can I give you this Christmas? Not a thing. Hindi ako yata alam. That I've seen will do. Tama ba yung ko? So I'll give you my heart and my own true love that will last. For all time? Hindi the whole year through. Isang taon lang. Isang taon lang, di ba? Kasi, meron pong, kayo po ba ay bumili na ng isang regalo? Tapos yung regalo na yon na binili mo is way your budget. Tapos pinabalot mo ng maganda. Kasi, yung pagbibigyan mo is well worth it, di ba? Bibigyan mo yung mahal mo. Oo, special sa'yo. Kasi kayo ba'y naniniwala na ang regalong ibinibigay mo sa isang tao ay nagsasabi kung gaano mo siya kamahal? Lagi nating naririnig, the amount doesn't matter, but sometimes it does. hindi ko sinasabing gano'n. Kasi halimbawa, nakaka-overwhelm yung kapag huy, talaga ba? Binili mo sa akin to? So, minsan yung mga regalong ibinibigay natin sa isang tao, yun ang nagsasabi dun sa tao na yun, ano ka sa kanya? Oo. Ano ka sa kanya? Natutuwa ako, totoo naman yan na sometimes yung amount doesn't matter. Kasi, meron akong mga gusto na ang mumura lang. Pero kapag hindi yung yung parang wala lang siya. Halimbawa, parang may nagregalo sa akin dati ng milk tea. Tuwang-tuwa ako kasi kilala ko nitong taong to.
alam niya kung ano yung gusto ko. Kahit na yung, alam ikaw, pag may nagbigay sa'yo yung chicharon, tuwang-tuwa ka, di ba? Meron bang pagkakataon na hirap kang magregalo sa isang tao, hindi mo alam kung ano iririgalo mo? Oo naman, meron namang ganun. Bakit? Hindi, sasagutin ngayon nila yon. Balik na ulit dun sa'yo. Oo nga, Okay. tama. Ano na ba ako? Alam mo, sasabihin, bago kami mag-umpisa, sasabihin ko lagi, pagka ano naman, hintayin mo matapos yung ano ko kasi nawawala. Sabi niya, kasi baka makalimutan ko. Sabi ko, oo nga, hindi mo nakalimutan. Paano naman yung kasama mo? Nakalimutan niya kasi pinutol na, ano. Sige. Kaya balik tayo doon. So, minsan, yung regalo, ang magsasabi sa kanya kung gaano kanya kamahal at saka gaano ka-importante sa kanya. Diba? Tapos, ma-overwhelm yung ano mo, yung binigyan mo. Oo. Now it's your turn naman na makatanggap. Yung inabot sa'yo, maliit ang box. Tapos, yung balot niya, alam mong inulit na. Recycle na kasi. Pwede ba yung nandun yung pangalan? Minsan nakakalimutan mo tanggalin yung pangalan mo na isinulat pala dun sa wrapper, hindi mo na malayan. Binambalot mo uli. So, ni-recycle mo. Tapos, binuksan mo ngayon. Yung parang sa balot pa lang, ganon. Tapos, nung binuksan mo ngayon, nakaka-underwhelm. Hindi na siya overwhelmed, nakaka-underwhelm na. Tapos, mapipilitan ka sabihin, oy, it's perfect. Kahit hindi naman, di ba? So, alam niyo, mga kapatid, kaya ako lang naman kinukwento to, hindi ko sinasabi to dun sa mga nagbibigay ng regalo sa akin, no, ano, wala po ako ibig sabihin. Kaya ako lang to nakwento, kasi nangyayari na po yan simula pa nung unang Pasko. Kasi tignan ninyo, ang ibinigay sa atin ng Diyos, the greatest gift, di ba? Si Kristo. Tapos, kung tutuusin, winelcome siya ng mundo, ang naunang nag-welcome sa kanya ay yung mga, hindi pa, mga shepherd. Di ba? Oo. Kung ikaw yung shepherd, kinausap ka nung angel, hanapin niyo yung ipinanganak na tagapagligtas ng mundo. Siguro parang kung ikaw yun, paano kaya iwe-welcome ng isang shepherd? Paano ako sasapat sa presence ng isang royalty? 'Di ba? Kung tutuusin. Pagpalagay natin, sabi ni Arnold, yung mga magi, yung mga wise men, totoo naman, that time, ang ibinigay nila kay Kristo, yung mga mamahalin na super expensive na mga regalo. Pero, ang sabi sa Romans 11:36, Jesus spoke everything into existence. So, kahit na mamahalin yon, hindi mo pa rin, kasi di ba, siya ang gumawa ng lahat ng bagay, hindi ba? So kung ikaw yung mga wise men, parang all of a sudden, parang insignificant yung mga ibinigay mo sa Kanya. So ano nga ba parang what gift can we, all of us, possibly give? Di ba pa sa isa, This Christmas, gano'n? Hindi, doon to the one who is now seated at the throne of God. Parang di mo maisip, ano nga pang pwede kong ibigay sa Diyos? Kaya nga di ba yung, what can I give you this Christmas? Ta-na-na-na-na-na-na-na. Kaya sabi na lang niya, I'll give you my heart and my own true love that will last the whole year through. Whole year through lang yun, mga kapatid. So what can we give Jesus, hindi ba? Pagka tinignan mo nga naman, para tayong yung dilema ng gumawa ng drummer boy. Di ba sabi nung kanta, I have no gift to bring, para-pa-pam-pam, that's fit to give our King. Di ba? Parang ang walang sasapat. Finest, ano yan?
Susunod? The finest gift we bring, rapapam-pam, rapapam-pam. Di ba? Even the finest gift we bring, parang insignificant siya kapag ino-offer mo siya kay Lord. Kasi kung meron talaga na walang may kailangan, ang Diyos, hindi ba parang wala ka maibigay? So, ano nga ba ang pwede po nating ibigay ngayon kay Kristo? Totoo naman po na yung parang Christmas wrapping ni Lord nung unang Pasko seems to be so humble. Pero ang pinaka dun sa humble na setting ngayon noon ng unang Christmas, pinaka-lavish naman ang regalo sa atin para sa atin. Biro mo ang iniregalo yung ating tagapagligtas. Sabi nga ni Nancy Demos, isang gumawa ng book po yun ng Born a Child and Yet a King. Sabi niya, this mighty one has chosen to dwell with us, to trade his rightful crown for one of ignoble scorn, in order to revive our broken spirits and redeem our wayward hearts. Di ba pagka inisip mo nga yun, oo nga, no? Kasi yung regalong yun, nung unang Pasko, parang sobra-sobra pa siya to take our breath away. Parang, take my breath away. Biro mo, ginawang ka ng ganun na grabing regalo ng ating Ama sa Langit. Now, what can we give Jesus this Christmas? Yung something special na pwede nating ibigay sa Kanya. Yan naman po yung ating lesson ngayon na makikita natin sa 1 Kings chapter 8 verse 61. Yan. Let your heart therefore be loyal to the Lord our God, to walk in His statutes and keep His commandments as at This day. Sa ibang version, ang sabi niya, be wholeheartedly devoted to the Lord our God, to walk in His statutes and to keep His commands as it is today. Yan ang po pwede nating irigalo sa Diyos. Kung meron sigurong Christmas na wish list ang Diyos, yan tatlong words na yan na hindi mawawala doon sa kanyang listahan. Wholehearted devotion, walk in His statutes, and keep His commands. Yan ang pwede nating irigalo. Unahin natin yung wholehearted devotion, mga kapatid. Dito po, parang sinabi ng Diyos sa'yo, sa Luke 10:27, makikita rin natin yun, no? He wants you to love Him with everything that you've got. Pag sinabi mong wholehearted, lahat sa'yo. Wala kang ino-hold back sa Panginoon. Kumbaga, yan yung todo-todo kung magmahal, ang sinasabi nila. Yan po ang gusto sa atin ng Panginoon. Kaya, ngayong Pasko, ang pwede nating ibigay sa Kanya, yung every bit of us, yun exactly ang gusto ng Diyos sa atin. Wala po tayong ino-hold back sa Kanya. Ngayon, itong wholeheartedness na to, ang ibig pong sabihin nito, kasi alam nyo mga kapatid, pumunta ang Diyos dito, your heart, our heart, is the gift that He came for. Gustong-gusto niya na yung puso mo natin, buong-buo na ibibigay natin sa Kanya. Bakit wholehearted heart? Kasi pag sinabi mong wholehearted, it is a devoted heart. Ang wholehearted heart is a devoted heart na merong iisa lamang na preeminent desire, and that is to please the Lord. Yun lamang ang gusto ng wholehearted heart. Kasi, kaya wholehearted, ano ang kabaligtaran ng wholehearted? Half-hearted. Ang half-hearted heart kasi, kalahati, nasa sarili mo. Kalahati lamang ang nasa Diyos. Ganon ang nangyayari po. Ngayon, mga kapatid, sabi sa 2 Chronicles 16:19, for the eyes of the Lord roam to and fro throughout the whole earth to show Himself strong to those whose hearts are fully committed to Him. Yon ang wholehearted heart.
Yung heart that is fully committed to the Lord. 2 Chronicles 16 yan. Ano niyo ba? Narinig niyo na po ba yung expression na don't put all your eggs in one basket? Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin nito, ang ina-advise nitong expression na to, na wag mong Itodo-todo? very unwise daw to place all of your resources, yung hopes mo, yung dreams mo, and even yung faith mo in one place or in one person. Secular siguro yun. Secular yun, oo. Kasi for many centuries, lagi nating naririnig to na do not put all of your eggs in one basket. Huwag kang tumodo dyan. Magtira ka para sa iba. Pero hindi nang gusto ng Diyos. Ang gusto po ng Diyos sa atin ay wholehearted. Ngayon, sa maraming parte ng mundo, napakadali minsan na sabihin natin or napakadali minsan na i-encourage natin or persuade natin ang isang tao na tanggapin mo si Kristo sa buhay mo. Walang masama doon. Maganda yon. Kasi minsan, meron talagang nagre-respond dyan na nag-e-end up na naglilingkod sa Panginoon. Pero karamihan doon sa mga sinasabihan natin na tanggapin mo si Kristo sa buhay mo. Ang ginagawa nila, ina-add nila si Lord talaga sa buhay nila. Pero Jesus Christ is just an addition to their many gods, di ba? And many idols. Para sa kanila, baka pumalya itong isang Diyos ko or isang idol ko, may backup ako. Ganun ang nangyayari. Ina-add lang po na talaga natin. Para bang ina-add mo lang siya para... Minsan naman, ina-add nila, hindi, baka naman daw totoo ang sinasabi ng Biblia. Sabi nung iba, hindi ba? So addition lamang si Lord. And that is a gift that is not acceptable to the Lord. Kasi ang Diyos natin will not accept anything less than a wholehearted heart. Yung be devoted wholeheartedly. Be devoted wholeheartedly. Oo. Kaya yan mga kapatid, sinabi rin niya yan sa Exodus 20 verse 3 sa kanyang commandments na do not have any other gods beside me. Tapos, kinontinue pa niya yan ng do not bow in worship to them and do not serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God. Oo. So, hindi po pwede po yung na ganon. Alam naman natin na ang idol is anything that we allow to take God's place sa buhay po natin. Ayaw po niya yun. Dapat walang substitute si Lord. Wholehearted dapat po. Alam nyo mga kapatid, si Solomon may be the wisest man na nabuhay sa mundo. Pero nadaya pa rin siya dahil sa mga enticement ng mga maraming asawa niya, hindi ba? So, sa 1 Kings 11:4 sabi, when Solomon was old, his wives turned his heart away to follow other gods. He was not wholeheartedly devoted to the Lord his God as his father David had been. So, kapag ka po ang pag-follow natin kay Lord ay hindi wholehearted, may tendency talaga na masway tayo at mawala tayo ng focus kay Kristo lamang. Ang sabi sa binasa natin, God is looking for people who are wholeheartedly devoted to Him. Naalala ko yung paboritong kanta ng nanay ko. Ano? Hopelessly devoted to you. Bakit kaya kantang hopelessly? Hindi ko nga alam bakit hopelessly devoted siya. Meron akong biblical meaning ng devoted. Sige. Siyempre, sa Tagalog, ano ba sa Tagalog yung devotion o devoted? Sa Tagalog, literal. Devotion. Spanish. Devoted, Iukol. ilaan. Iuukol lang natin. So, sa Bible, devoted means to cling to Jesus, steadfastly persevere with Him out of love and gratitude.
we express our dedication to Him sa tatlong bagay. Yung passion to obey, the spirit of humility, and a servant's heart. Yun, mahalaga yung mga nakapaloob dito kapag devoted ka, you cling to Jesus. Iuukol mo yung buong puso mo, pagkatao mo kay Jesus. Ang ironic dito, habilin ito ni Solomon nung sila'y merong celebration, yung 861. Pero ang naganap sa kanya, naging baliktad, ano? Yun, ano? Maaari rin minsan, hindi mo napapansin, yung wholehearted. Sa ibang version, ginamit yung ano, perfect heart. So, meron ba nun? So, ang ibig sabihin nun, hindi namang walang flaws. Yung perfect heart, yung sincere, truthful, loyal sa ating Panginoon Diyos. Ano? Yung allegiance mo kay Jesus Christ. Merong mga nagnanakaw ng atensyon sa iyo, kaya nawawala ka ng focus in our everyday lives. Pero meron ding mga bagay na ilalayo ka, no? Oo. Ano yan? Hindi po tayo perfect. Talagang sometimes talaga mag-stumble po tayo. Pero ang mga believers po kasi, mga kapatid, are eternal works in progress. Kung baga hanggang sa pagdating ng Diyos, may inaayos pa sa atin. Para raw po tayong construction site. Pag nagbi-build ka ng something, makalat, magulo, messy. Pero you still press on and persevere para matapos mo yung binibuild mo. So tayong mga believers, parang ganun daw po, construction site. Habang ako rin. inaayos tayo, medyo meron tayong mga kalat-kalat, merong mga sa iyo, construction magulo. site, sa akin, ano, cross-stitch. Oo, magulo sa likod, di ba? Pero sa harapan, pag tinignan mo, pag natapos siya, ang ganda. Oo. Now, speaking of dun sa puso, kasi nag-umpisa rin po si Haring Solomon, mga kapatid, na with the new heart. Kasi yan din yung nasa Ezekiel 11, di ba? 19 to 20, sabi, I will give them an undivided heart. Okay, binigyan tayo ng undivided heart. And put a new spirit in them. I will remove from them their heart of stone and give them a heart of flesh. Sabi, then they will follow my decrees and be careful. Sabi niya, to keep my laws. They will be my people and I will be their God. So, pag tayo lumapit kay Kristo, binibigyan niya tayo ng new heart. Pero mga kapatid, yung new heart na yan is still vulnerable. Kaya, ano ang kailangan po natin? Sa Proverbs 4:23, guard your heart above all else. Sabi, for it is the source of life. Si Solomon ganun din, binigyan ng new heart. Kaya nga nakapaglingkod kay Lord eh. Kaya nga nakagawa ng marami para sa Panginoon eh. Kaya lang, hindi niya nagawa itong Proverbs 4:23. Bantayan natin ang puso natin. Talaga, kailangan nating bantayan, mga kapatid. Nalayo siya sa pagsamba sa ibang Diyos-Diyosan eh. Oo, at yun po ang naging downfall ng maraming Kristiyano. Hindi po natin binabantayan yung new heart na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya sabi dito, guard your heart. Ngayon, ito pong wholehearted devotion kay Lord is not a passive relationship. Hindi po siya passive na porke binigyan ka na ng new heart ng Panginoon, wala ka nang gagawin. Hindi po. Meron po tayong choice every day. Ano po yan? Nahaharap tayo sa choice. And believers must choose God each and every day. Araw-araw yun. Pipiliin natin, mga kapatid, kung na-kay Lord tayo o wala. Kasi iinisin ka ng isang tao. Pipiliin mo kung kay Lord ka o wala. Totoo yun. Ikaw ang pipili. May nakausap kang malungkot. Pipiliin mo rin kung
sasama ba akong maging malungkot dito? Every day yun, mga kapatid. So we must choose God each and every day. Yun po yung kung paano tayo magkaroon ng wholehearted heart. Pangalawa, kailangan mag-submit tayo sa Kanya each and every day also. Huwag yung, merong mga times nagsasubmit kay Lord, minsan naman, hindi rin. So, it is a choice. Tapos, pangatlo, we keep drawing nearer to Him each and every day. Lalong-lalo na ito. Lalo na ngayong Pasko. Parang yung, naririnig natin yung hustle and bustle of Christmas, di ba? Shopping dito, balot ng regalo dito, dalaw dito, travel dito, di ba? Punta doon, punta dito. Masyadong busy. Pero, when are we too busy for the Lord? Minsan, we are not too busy for the Lord, no? Parang, pwede ka ba ngayon? Daanang kita ha, kain tayo. Kahit na may gawain ka. Okay. Dapat, kung talagang busy tayo, dapat, sorry, I'm too busy for the Lord. Diba? Sorry, hindi ako makasama sa iyo kasi may gawain ako ngayon. Sorry, ganito. So, pansinin natin, pagka Pasko sobrang busy tayo sa iba-ibang bagay, no? Pero not too busy for the Lord. Samantalang, kanino birthday to? Hindi mo birthday to, birthday ni Jesus to. Pero ang nangyayari, abalang-abala tayo para sa ibang bagay, para sa ibang tao, pero hindi tayo nag-aabala para dun sa may birthday. So, yun po mga kapatid, and we also keep cleansing and purifying ourselves to grow more and more like Jesus each and every day. Para naman sasabihin natin, hirap-hirap naman ang wholehearted devotion. Well, mga kapatid, ignore God's commands at your own peril. Kung ayaw nating makinig, na sabi niya, ang gusto ko sa inyo ay wholehearted devotion, nasa sa atin din naman po. Remember, ang sabi ng Diyos, paruot parito siya, naghahanap siya ng mga puso na devoted sa Kanya. At yun ang tutulungan niya. So if I were you, mga kapatid, di ba? Oo, mag-persevere tayo para po tayo ay magkaroon ng wholehearted devotion kay Lord. Una pa lang yun, may dalawa pa na wish list ang Panginoon na pwede nating irigalo sa Kanya ngayong Pasko. Ayan. Ano yung dalawa na yan? Ikaw na yun. Ano yan yung walk in His way and keep His commandments? Parang it seems simple now pag sinabi mong walk in His ways. Be led, be filled with the Spirit para hindi natin na yung laman kasi laging minsan nabubuhay yan no? At pananatiliin natin yung kasi sa Hebrews ano yung ating word for this week? 8:10 written in our minds. Tapos, nasa puso natin. Tapos, yung kanyang covenant, pangako, na ako ang inyong magiging, it is a personal, a relational promise. Naalala ko tuloy yung message sa atin sa anniversary sa San Pablo, sa Genesis 17:7. Kung maaalala nyo, from generation to generation, pangako ng Panginoon Diyos hanggang dumating sa atin ang ating Panginoong Hesukristo, hanggang andito na yung pangako sa Hebrews 8:10 na ilalagay ko ang aking batas sa iyong kaisipan at sa iyong puso. Ako ang iyong magiging Diyos. Imagine. And you will be my people. Hindi man tayo Hudyo, believers tayo ni Jesus Christ, kasama tayo doon sa mga pangakong iyan na ilalagay niya. Kaya every now and then, i-remind ka ng banal na Espiritu Santo
parang naalala ko. So, yun yung ating message doon sa ilang taon na yung San Pablo, 39. Tapos, doon sa Laia, yung ano ba yung ating scripture? Deuteronomy 31:6. Tapos, nung nag-anniversary yesterday, ang area ng panike, tignan nyo itong message ni Lord na sa 1 John 3:16. Famous kasi yung John 3:16. Pero pag 3:16, 1 Timothy 3:16 ni Minister Ernie, yung pag-reveal ni Lord ng kanyang, kasi ang Pasko talaga, it is the birth of our Lord Jesus Christ, and it is the doctrine of incarnation na God manifested in a human form, full of grace and truth. At 2 Corinthians 9:15, kay Minister Boyan na yung indescribable gift, So, yun, nananatili sa atin yung mga salitang iyan na written in our hearts, and it is manifested in our everyday lives. So, to keep that Word of God, especially ngayong holiday, what is the heart of holiday to you? So, kasi tanong ni Sister Ria kanina yan, So, yung keep the commandments, nilagay na sa ating puso't kaisipan ang salita ng Diyos. Kaya tayong lahat ay naalala niyo yung no word, no breakfast. You remember that nung merong isang pastor na napunta sa atin, si Lord ang nagtakda. Hindi ito aksidente kasi meron siyang community pupuntahan na tayo ang for a short period of time na house natin dito. At yun, tumatak sa isip at puso natin yun na no word, no breakfast. Kaya habang tayo lagi babasa, nag-aaral, nagme-memorize, yun ay keeping the Word of God in our lives so that our ways will be dictated, founded on the Word of God para everyday na ating makakasalamuha ay nagiging yun ang ating gabay at pasya sa araw-araw. Going back dun sa sinasabi kong keeping the commandments, ang sabi doon, basahin ko kaya, nakakatuwa to. Idediretso ko hanggang 19. So, what is the heart of holiday to you? This season, what is the heart? So we're talking about wholeheartedly devoted to our Lord, walking in His ways, being obedient, being loyal, being steadfast. Easily said, but let us be reminded dun sa mga pamamaraan na nasabi, kasi isa sa opposite ng wholehearted ay passivity, nabanggit na kanina. Another opposite ng pagiging wholehearted ay neglect, ignore. And there are times na maaaring hindi mo napapansin, waste. Minsan nandun ka sa, if you remember the lesson ni Sister Sally, the tyranny of the urgent, nakalimutan na what is important in keeping the Word of God. You remember kay Martha and Mary, sabi, worried about so many things. That is the distraction that leads to destruction, sabi niya. May ibig sabihin ng being pulled into so many direction. Yun ang ibig sabihin ng worried about so many things. So, yung pagiging wholeheartedly devoted natin kay Lord, there are times na we are being pulled into so many different direction. Kaya nga sabi, wag passivity, kailangan mag-submit totally to the leadings and promptings, o submitted ka to the will of God. At kailangan always draw near to God. There are times na minsan yung mga mating acquaintances, yung ating mga
everyday na ginagawa, see to it na hindi ka i-draw away from the Lord. Kaya nga sa James, di ba, let us always draw near to God. At yung sabi na laging nakikinig, yung apat na sinabi mo, napakahalaga nun. So yun ang manifestation ng being wholeheartedly devoted to the Lord, ano, hindi ba? Oh, yung sunod, yung dalawa mo. Yung isa doon, diligence eh. Yun, no. Kasi isa rin sa manifestation ng wholeheartedly devoted to the Lord is passion, it is perseverance, and steadfastness. Yung keep the commands. Yung Yun nga, diligence nga. Yung, kailangan may careful attention ka to His words, tapos unwavering yung effort mo para masunod mo kung ano yung kanyang inuutos. Yes. So, itong lately, halimbawa, so kung ito'y nasa puso't nasa isip mo and you are always keen in the leading and promptings of the Lord for us to be an instrument of His love to be manifested in our fellow human beings. Tingnan nyo itong itong word sa Tarlac. Basahin ko, ha? Sige, tignan nyo. Ito sa 1 John 3:16 hanggang 19 na. Tignan nyo, ha? Sige, babasahin ko sa Ingles, ha? Tignan nyo. Sa 16 lang to kasi natuwa tayo yung kay Pastor Rapi, Minister Ernie, na napakahalaga ang true meaning ng Christmas. It is the doctrine of incarnation, yung kanyang birth. Yun talaga ang meaning nun. Tsaka yung indescribable gift. Si Jesus Christ yun, na ang tunay na kahulugan ng Kristo, ng ating Panginoong Hesukristo. Be reminded about that. Of course, yung the spirit behind Christmas, meron nga akong nabasa. Yung heart of holiday. Yung the spirit ng Christmas. Sabi niya, ang pinaka greatest human need and aspiration in life, alam niyo kung ano? Nagulat ako dito. Bakit niya sinabi ito? May kaugnayan ito dun sa sinabi kong message sa Tarlac. So again, kayo, isipin nyo. Sabi nung nabasa ko, natuwa ako. At ako'y sumasang-ayon. Sabi niya, yung heart of holiday. Kasi ngayong holiday, marami kang... Yung puso mo ng holiday, ano ba? Siyempre, sabi nung isa naman, ang puso niya kasi, doon, babasahin ko, yung salitang give. Di ba? Normally, Pasko, may receive tayo, di ba? In the natural inclination, we receive kasi may regalo, gift. Sabi ni Sister Ria, ano yung gift mo kay Lord? So, 1 Kings 8:61. At it was elaborated. It must be realized in our everyday lives. Yun ang regalo mo, something like that. O, basahin ko to, ha? Natuwa ako dito. By this, we know love, because He laid down His life for us. And we also ought to lay down our lives for the brethren. Sa 17 hanggang 19 na. But whoever has this world's goods, listen, but whoever has this world's goods and sees his brother in need and shuts up his heart from him, shuts up his heart. Sabi, Proverbs 4:23, guard your heart, for from it flows, or that is where the springs of life flows. Grabe yung payo sa Proverbs. Babantayan mo puso mo. If your puso is shut up, and the heart of holiday, and being wholeheartedly devoted to our Lord Jesus Christ, intellectually knowledgeable ka
by the grace of God, igawad, by the grace of God. So, not only knowledge that we receive and we can teach it, what God is after sa 2 Chronicles, naghahanap siya. Baka ikaw yun. Thank you, Lord, yun. Thank you, Lord. Okay. Ito. But whoever has this world's goods and sees his brother in need and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? May question. Ano na yun? Sabing ganun. Si Jesus Christ, ang ginawa niya, binigay niya yung buhay niya. That is the greatest gift. Kaya nga yung acronym ng gift, napakahalaga niyan. Grace in us, securing our future, and having a transformed life. Acronym, nako, grabe ang gift na yan na ating natanggap. Yung kanyang buhay na ibinigay, pag na-realize mo yun, ito na, sabi, my little children, let us not love in word and in tongue, but in deed and in truth. Indeed and in truth. Sobra to sa kayamanan kapag ito yung salita ng Diyos ang sulat na ipinaabot sa lahat ng true believers. In action and in truth. Pwede bang magbigay na walang truth? Pwede. Parang grudgingly. O kaya, hayaan mo na, bigyan mo na. Diba? Pwede. Diba? In so many different kinds of attitudes, feelings, perception, sa pagbibigay. Ito nilagyan ng, ulitin ko mga anak kong maliliit, parang ganon. Let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. And by this, we know that we are of the truth and shall assure our hearts before Him. I-assure yung heart natin. Tagalog, babe. Grabe. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita. Subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Tapos, and siya sa 19. Dito nga natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Ay, nako. Kaya, ano ba nangyari sa inyo sa mga itong mga ilang araw o ilang oras o ilang linggo o ilang buwan na kinausap kayo ni Lord? So, dito, binigay yung gave. Ano ba yung maibibigay mo na regalo sa Panginoong Hesukristo na ipamamalas mo dahil marami ka namang world's goods? Ibig sabihin, medyo meron ka naman. Actually, kahit wala ka naman, pwede mong maigawad yung sasabi mong, kala mo pinakalist yun? Hindi, great yun, panalangin. And be an instrument ng yung dignity of causality. You remembered? You become an instrument of God para makarating yung will of God, the gift of God, the blessing of God, dun sa ipinalangin mo, and you are an instrument para makarating dun sa tao. That is ang prayer. Hindi list yung prayer. And there are times na maski man ako, katulad kagabi, pagdating namin, kagabi,
meron naghihintay sa akin. Tapos, may na-share. Siya'y mau-ospital. At yun, na mau-ospital. Hindi ko man lang, ang nasabi ko lang, dapat, there and then, pinag-pray. Napag-pray ko na naman. Kaya lang, dapat constant, consistent. Kumbaga, every day of our life, the breath of our life. So, umalis, hindi ko man lamang napag-pray. Tapos, kaninang madaling araw, itong ating pag-aaral, meron naman ako. Ang tingin ko, dapat mag-share ako ng kahit konti. Kaya dali-dali na sabi ko bago pumunta rito, kahit huli na, siyempre, sasabihin mo naman, ako nga wala, ako nga kulang, marami kong pagkakagastusan, maraming ganito. Ang dami mo nang maiisip. So, pinaka-list na lang sa tingin mo, hindi, the best, mag-pray mo. Kung meron ka namang world's goods, tapos parang sinat mo yung heart mo, paano mo masasabing si Lord nga namatay, ganito pa. Kaya grabe ito. Kaya yung nasabi ko kaninang the greatest, sabi ko, human needs and the greatest aspirations in human mankind. Alam niyo kung ano? Generosity. Sabi nung napag-aralan ko. Inisip ko nga kasi aspiration, diba? The greatest human needs. Of course, yung salvation natin, yes, na makanumbalik tayo sa Panginoon Diyos. Pero ang sabi niya, yung heart of this holiday, sabi niya, ang heart niya pala, yung human aspiration, diba? And the greatest, probably one of the great needs of mankind, di ba yung generosity? Grabe, no? So, pero si Lord, magnanimous siya. He gave His life for all of us. Kaya, grabe yung ating mairirigalo sa ating Panginoong Hesukristo ngayon. Kayo, sa holiday. In Jesus' name. Amen. Parang sabi ni Jam, tama nga naman. Parang sa topic natin ngayon, ang theme song ni Lord, sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Kasi pag Pasko, nakakalimutan natin si Kristo. Kasi nabibisi tayo sa maraming bagay. Mas iniisip natin ngayon, saan ako kukuha ng pambigay kay ganito. Diba? Saan ako maghahanap ng sale para sumakto yung mga regalo ko? Paano ko ba mabibigyan ng lahat? Nakakalimutan talaga natin yung may birthday. Sobrang kabisihan natin para sa ibang bagay, no? Parang nakakaano nga yun. Ang busy-busy natin sa maraming bagay, pero hindi natin iniisip yung may birthday. Paano ba yung kanta na yun? Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap ang pag-ibig mo. Pag-ibig mo? Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Parang maiiyak ka pala dyan pagka kinanta ni Lord sa'yo yan. Hindi pag si Lord ang kumanta niyan sa'yo, nakakaiyak kaya yung para kang bubuhusan ng malamig na tubig. Kasi biro mo sasabihin sa'yo ng Diyos, sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Oo, no? Na dapat hindi naman talaga hindi naman dapat talaga kakantahin ng Diyos sa atin yan. Pero minsan, kailangan niyang kantahin nga kasi nakakalimutan na natin. So mga kapatid, maaaring ang mundo, sinasabi, huwag mong ilagay lahat ng itlog mo sa isang basket. Pwede yan sa kung ang minamanage mo yung finances mo, hindi ba? Obra yan. Pero pagdating kay Lord, hindi pwede po yung,
God will never share us with other gods or idols. Kasi nga sabi niya, I am a jealous God eh. So ang gusto niya sa atin, undivided heart. Kasi yung divided heart, kalahati kay Lord, kalahati sa sarili mo, may tinitira ka ba ng para sa'yo, hindi pa rin yun wholehearted devotion. Ngayon, dito, pagdating kay Lord, I say to you, put all your eggs in one basket. Oo, Kanta tayo na dyan. wala nang ititira sa'yo. Put Jesus on top and blessing won't stop. Put Jesus, top priority, ibig sabihin. Di ba Oo, meron top secret? Tsaka Meron alam mo ba, babe? Top priority. Oo. Alam mo ba kung bakit sinasabi ng Diyos na maglingkod tayo sa Kanya ng wholeheartedly? Hindi lang naman yun para sa Kanya eh. Para rin sa benefit natin yon. Kasi may pangako si Lord eh. Lahat ng mga tao na yung eyes and heart ay fix lamang sa Kanya, He will keep them in perfect peace. I say, ha? Tsaka hindi lang yan. And you never Oh, thirst. Isaiah 26 verse 3. Sabi niya, you will keep in perfect peace all who trust in you and all whose thoughts are fixed on you. So, ina-encourage tayo ng Diyos na wholehearted devotion ang ibigay mo sa akin para may kapayapaan ka, para hindi ka nalilito, hindi ka nagwo-worry, at hindi kung ano-ano yung naiisip mo. So, it is also for our benefit. Kaya niya sinasabi na maglingkod ka sa akin ng wholeheartedly. Sabi niya, and you will keep me in perfect peace. Tayo. Yung mga wholehearted ang devotion kay Lord. Meron tayong may bagong kanta dyan. kapayapaan. Meron tayong bago. Bagong kanta. Bago lang. Ngayon lang. Ngayon lang? Oo. Inano mo yung kinumpose mo siya? Oo. Impromptu? Gusto niyo marinig? Sige. Sa isang Lunes? Ano nga yun? Todo, 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 todo. Hindi, kayang-kaya. Ngayon, todo tayo maglilingkod. Kasi hindi naman todo minsan eh. Ayan. Thank you, Lord. Okay? Pag-pray natin, huwag tayong kantahan ng Diyos nung kanta na yun ngayong Pasko. Oo. Okay. Para po sa mga may birthday sa araw na ito. Happy birthday kay Sister Kring ng ating Kalawan. Sister Kring Alina. Sister Nilet Ilagan. Sister Naomi Mosquera. Sister Kainlin Fulgencio, Sister Chelsea Tabisola, and Brother Christopher Pega. Belated happy birthday kay Connie Concepcion. Kahapon. Kaya pala ang pangalan niya, Concepcion. Immaculate Conception kahapon. si- And happy anniversary din kay Brother Patrick Besite and Sister Leslie Besite. Yan. Happy birthday and happy anniversary mga kapatid. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Okay. Ay. Happy birthday po and happy anniversary mga kapatid. Para po sa ating repeat new song of the week. Pag-ibig niya sa iyo'y di nagbabago. Composed by Minister Ed Galietes. Sa Pasko rin to? Sa Pasko rin? Pasko. Sige Hindi nga. yan yung atunay, di ba? Iba yan. Sige, tignan natin. Okay. God bless you po.
manining na ilaw sa iyong paligid, magagandang kulay ang iyong matatanaw. Nagbabadyang Pasko'y narito na, bakit lungkot pa rin? Ang iyong nadarama. May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Nais niya'y Pasko mo'y maligaya. May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Ang pag-ibig niya sa'yo'y di nagbabago. Paspas ng hangin ay di may kukuli, dampi ng lamig ay iyong madarama. Paspas ng hangin ay hindi may kukuli, dampi ng lamig ay iyong madarama. Mga maningning na ilaw sa iyong paligid, magagandang kulay ang iyong natatanaw. Nagbabadyang Pasko'y narito na, bakit lungkot pa rin? Ang iyong nadarama. May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Nais may Pasko mo'y maligaya. May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Ang pag-ibig niya sa'yo'y di nagbabago. May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Nais niya'y Pasko mo'y maligaya. May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Ang pag-ibig niya sa'yo'y di nagbabago. May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Nais niya'y Pasko mo'y maligaya. May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Ang pag-ibig niya sa'yo'y di nagbabago. Ang pag-ibig niya sa'yo'y di nagbabago. Ang pag-ibig niya sa'yo'y di nagbabago. Mahal ka ni mahal ka ni Jesus. Mahal ka ni Jesus. Mahal ka ni Jesus. Second Timothy 2